Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol sa sari-sari store, sa tungkol sa una kong negosyo na nalugi at ano ang natutunan ko dito mga kanegosyo. Ito nga pala yung sari-sari store ko mga kanegosyo. Naitayo ko yan malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng Marketing Management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Taga Cavite po ako mga kanegosyo. Elementary to high school, doon ako, sa Cavite ako nag-aral. Napag-desisyon ako na sa QC ako mag-aral pagdating ko ng college at napadpad ako sa TIP. After ko graduate, nag-work ako as a sales. Nag-ahente din ako ng ilang taon at napag-desisyonan ko na gusto ko magtayo ng negosyo. Hindi masama pagtatrabaho mga kanegosyo, hindi tayo mga ibang content creator na sinasabi masama magtrabaho. Nagbibigay ng pagkain yan sa pamilya natin at hapagkainan. Respetuhin natin yung mga nagtatrabaho mga kanegosyo. Desisyon ko lang na pumasok sa mundo ng pagninegosyo. Bakit sari-sari store? Una, madali buksan. Hindi ako marunong magluto. Pambansang negosyo. At isa sa mga natutunan ko sa pagsasari-sari store mga kanegosyo, ang sari-sari store po walang focus in one. Isa yan sa dahilan kung bakit nalugi yung negosyo ko. Well, bukod sa pandemic, nalugi ako nung pandemic kasi karamihan ng school 2 years na nag-online class. At karamihan ng mga negosyo na nakapalibot sa mga school puro nagsara. Isa na ako doon. Sa una at pangalawa ko negosyo na lugi, ang isa sa dahilan is wala akong focus in one. Sa sari-sari store mga kanegosyo, hindi mo siya mai-scale up sa level 2 business model. Hindi mo siya ma-apply ng franchising, distribution, manpower, software, licensing, platform business model. Isa lang sa mga yan, napaliwanag ko na yung mga yan sa mga nauna kong video. Panoorin nyo na lang. Bakit? Una, hindi ikaw may-ari ng produkto. Hindi ikaw yung may-ari ng recipe. Hindi ikaw yung nagluto ng pares, halimbawa. Hindi ikaw yung gumawa or nagtahi ng damit. Hindi ikaw yung nag-compose ng kanta. Hindi ikaw yung nag-create ng pabango or ng formula ng pabango. Reseller ka lang habang buhay sa sari-sari store. Yes, kumita ako dyan ilang taon. At isa yan sa mga natutunan ko sa pagsasari-sari store ko mga kanegosyo. At lagi nilang sinasabi, may mga matatanda na kapag nagsumikap ka, pag napalaki mo yung sari-sari store mo, magiging grocery store yan. Kagaguhan yan mga kanegosyo. Bakit? Magkaiba ng business model ang sari-sari store at grocery store mga kanegosyo. Never magiging grocery store ang sari-sari store kasi sa business model. Ang business model ng sari-sari store, pinamili mo muna lahat. Naglabas ka muna ng pera. Namili ka muna sa grocery. At kikita ka lang the moment na nabenta mo na yung produkto mo. Sa grocery store mga kanegosyo, babagsakan muna ni supplier ng condiments, beverage, supplier ng chichirya, supplier ng sabon, panligo, yung grocery store. At hindi pa babayaran ng may-ari ng grocery store. Within 3 to 4 months niya pababayaran yun mga kanegosyo. At the moment na nabili na yung produkto, magbibilang muna si may-ari ng grocery store bago niya bayaran yung kay supplier. Within 3 to 4 months pa. So, nasa kanya yung cash ng 3 buwan. Pwede niyang gamitin yung pambayad ng empleyado niya, pambayad ng renta, pwede niyang gamitin yun sa mabilis na pagpapaikot ng pera. Pwede niya pang gamitin yung perang cash na yon sa loob ng 3 to 4 na buwan. Sa mga pure gold nga na grocery, 6 months eh. Mas mahaba yung palugit nila kasi mas malaki yung chain nung pure gold mga kanegosyo. So mas nakaka-request sila sa supplier nila na mas mahabang buwan na palugit bago sila makapagbayad. Cash flow gaming, platform business model ang grocery store. Level 2 mga kanegosyo. Ayan ang pinagkahibaan ng grocery store at sari-sari store. At isa yan sa mga natutunan ko sa pagsasari-sari store ko mga kanegosyo.
Kaya kung nagsisimula ka pa lang, mas okay kung mag-focus in one ka muna sa isang produkto. Hanapin nyo, kahit naka-focus in one ka, posible ka pa rin malugi. Bakit? Wala ka sa community ng mayaman. Nasa community ka ng walang pera. Walang masama dyan, pero budgeted lang yung pera nila. Kahit anong markup mo dyan, kahit anong baba mo ng presyo, hindi nila bibili niyan. Kasi nga wala silang pera eh. Pangalawa, kung bakit ka posibleng malugi pa rin kahit naka-focus in one ka, hindi ka gumagawa ng original content. Mga kanegosyo, kasama na sa labanan natin bilang negosyante ang paggawa ng original content ngayon. Mapapansin nyo, sino bang sumikat sa paggawa ng original content at sino yung mabebentang pagkain ngayon? Puro gumagawa ng original content. Example, Diwata Pares. Huwag na natin ano yun yung personality ng Diwata. Negosyo lang tingnan natin. Nagsimula siya original content. Pangalawa, pag nahanap mo na yung focus in one mo, nahanap mo na yung community ng pagsisilbihan mo, original content, magsimula ka dyan, yan yung pinaka-marketing mo. Panghuli is scale up mo yung negosyo mo sa level 2 business model. Ano yan? Applyan mo yan ng franchising, distribution, manpower, software, licensing, platform business model. Diyan tunay na lalaki yung negosyo mo. Dahil ang negosyong hindi lumalaki, mamamatay po yan mga kanegosyo. Kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka na rin sa akin, heart mo na rin to. Comment ka lang, sabihin mo Sari-Sari Store. Sa mga negosyanteng dumadanas ng pagkalugi or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Follow nyo na rin ako sa FB, YT, TikTok, bossjepoy.pastrana.tv. Peace.